Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Sa nakaraang leksyon, ano ang ating pinag-usapan? Okay, about? Neo-colonialismo. Ano kaya ang ibig sabihin ng neo-colonialismo? Okay? Anong ibig sabihin? Neo-colonialismo ay ang gusto nila kailangan sa isang bansa wala na naman ng umaasa sa isang gobyerno makapangyarihan. Maraming salamat. O, tama. May tatlong anyo. Okay, ano ang isang, magbigay ng isang anyo ng neo-colonialismo? Politika. Neo-colonialismo politikal. Ano pa? Neo-colonialismo kultural. Neo-colonialismo cultural. Ano pa? Okay, political at suportang militar. Tayo sa bago nating leksyon. Mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asia sa kulturang Asyano. Okay. Ang alamin ito ay nasa matutuhan ng mga sumusunod. Nasusuri ang mga mahahalagang kontribusyon ng sa Timog at Kanlurang Asia. Next. Naiisa-isa ang mga piling kulturang Asya na may pagmalaki natin. Sunod, may pagmalaki ang mahalagang naiambag ng mga Asyano sa pandaigdig na kanlasnan. By the way, class, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng arkitektura? Architect, it means na gumagawa sila ng mga gusali, mga buildings, kung sa English. Usapan na yun is about arkitektura, panitikan, at musika, sayaw, at pampalakasan na kinontribute sa atin ng mga taga Timog at Kanlurang Asia. Ang sila yung mga nasa picture. Okay, pumili tayo dyan kung anong klase siya, saan siya na nabibilang na larangan. Sa arkitektura ba siya, or panitikan, musika ba at sayaw, at pampalakasan. Okay, sa picture na ito, ano kaya, saan kaya siya nabibilang? Next, saan kaya siya nabibilang? Sa panitikan. Next. Pampalakasan. Musika. Ayun, no? Then. Musika at sayaw. Panitikan. Okay. Noon. Punta na tayo sa arkitektura Asyano. Okay. Arkitektura Asyano. Ang kita dito ang may pagmamalaking pagkakakilanlan, mataas na kakayahan, katalinuhan at kakaibang galing ng mga Asyano sa iba't ibang larangan tulad ng sining, humidades or panitikan at pampalakasan. Ang sentro ng paggawa ng mga Asyano sa iba't ibang larangan ay napagkaloob sa relihiyong niyakap at pinagisnan. Nagbase sila sa kanilang mga relihiyon. Then, ang humanidades ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa sining na visual, tulad ng musika, arkitektura, pintura, sayaw, dula at panitikan. Sa pamamagitan ng mga tekstong ito, naipapahayag ng sumulat ang kanyang damdamin, ithiin, inaasam, pagbibigay pag-asa at takot. Okay. Arkitektura ng mga sa Timog Asia. Sa sinasabi ko kanina, ang arkitektura ay ang mga gusali or mga buildings na kailangan ginagawa. Kadalasan daw sa mga buildings na kailangan ginagawa ay nakabase sa kanilang mga relihiyon. No? Arkitektura ng Timog Asia, meron silang tatlong relihiyon, no? Ang Hinduismo, Budismo, at saka Islam. Ang ibig sabihin ng Hinduismo ay ang pinakasentro sa relihiyon sa India.
Kasali nito ang pagsamba nila sa maraming Diyos. Marami silang Diyos sa Timog Asia. Pangalawa is ang Budismo. Ang Budismo, mayroon silang ito ang isa sa mga gusali or arkitektura sa Timog Asia, ang stupa sa India. Makikita ninyo na kakaiba, no? Kakaiba ang kanilang paggawa ng mga gusali. Gawa sa laryo o bato na may mga bilugang tumbok na may tulis na suri. Dito nila nilagay yung kanilang mga sagrado at pangrelihiyong relihiya. Isa sa mga gusali pa ay ang Taj Mahal. Taj Mahal ng India. Ang pinatayo ni Shah Jahan para sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Mumtaz Mahal na namatay sa pang-14 nilang anak. Yung pagmamahal ni Shah Jahan ni Mumtaz ang nagudyok sa kanya na gumawa ng Taj Mahal. Ganun sila. Ganun siya magmahal. Next ay, maganda yung story nila. Arkitekturang India. Ang mga ubrang maestro ng arkitekturang India ay ang templo ng Borobudur sa Java at ang Angkor Wat ng Cambodia. Ito yung pictures nila. Templo ng Borobudur. Sa nakikita ninyo, kamangha-mangha kung paano nila ito ginawa sa kanilang paniniwala. Nagtutulungan sila ng kanilang mga Diyos. Next is, Java, Indonesia, si Angkor Wat. Next, Angkor Wat of Cambodia. Tingnan nyo ang kanilang gusali. Napakalaki, napaka-wide, tapos hindi mo maisip kung paano nila ginawa kasi noong unang panahon pa yun eh. No, wala pang mga kagamitan na sa atin pa is mga high-tech na kagamitan, no? Paano kaya nila nagawa? Pero nagawa talaga nila. At ngayon ay mga sikat na ito na mga gusali, no? Sa India. No, punta naman tayo sa Kanlurang Asia. Sa Kanlurang Asia, kasagaran, dito ang Middle East. Dito ang Saudi Arabia, Iran, Qatar. That's the Kanlurang Asia. Ang mga instruktura itinayo na alipawang may kinalaman sa relihiyon na nakikita ito sa mga bansa sa Kanlurang Asia at Timog Asia. Mosque. Kasagaran sa kadalasan sa Kanlurang Asia, ang kanilang relihiyon ay ang Islam. No, mga Muslim sila. No, mga Muslim. Muslim. Ang mga Muslim or mga Islamic na sila ay mosque. Ito yung mosque. Napakaganda ng kanilang mosque. Napapalimutin daw yan ng mga marmol. Kasi nagbayad yung marmol. Wala, no? Ang ilaha is the mosque. Isa pa ay ang Jama Masjid of Delhi, India. Napod sila ay kasagaran, kadalasan sa kanilang mga gusali is may matulis na sa kanila, sa tumoy, no? May matulis na mga bagay dyan sa tumoy niya. Next. Tayo isa pa nila na gusali. May isa pang gusali pang relihiyon, ang riba. Ito ay may palisukat na Buddhist. Okay, next. Okay, Mausoleum of Gold, Baba Borbat, Budapest. Isa ito sa mga, isa pang uri ng gusali Islamic ay ang Orb, or Orbe. No? Ang Mausoleo ng Siktang Shiite. Ito ay may maliit na gusali na hugis bilugan. Ang hubungan ay may torrent na hugis dulo at ng lapis. So, nakakapit sila yan. Next, punta tayo sa pagpipintang Asyano. Ang pagpipinta ay isang naglalarawan ng kaisipan ng tao. Ipinapahayag dito ang
damdamin, no? Kadalasan mag-drawing, magdibuho tayo ng mga nakabase sa ating mga damdamin, sa ating feelings, dawit ang mag-drawing. Naranasan niyo ba yung ganun? Yes. Si Gautama Buddha ay ang Diyos ng mga Budismo. Na? Si Gautama Buddha at ang tatlong Diyos na sina si Hindu, Brahma, Vishnu at si Shiva, ang kanilang mga Diyos. Next. Ilan sa mga magandang larawang ipininta ay ang mga pinta sa dingding na obelisko. Matatagpuan ang mga ito sa dingding ng mga templo. Ang isa pa sa ipininta ay ang Dancing Shiva at Cave of the Elephants. Kung mapapansin ninyo, mayayaman ang India sa pagpipinta ng mga larawan ng hayop na tutungo o likhang isip lamang. Okay, maali si Dancing Shiva. Nakakatakot, maraming kamay. Si Dancing Shiva. Then, kung mapapansin ninyo, kakaiba ang kanilang dawit sila mag-pen. Na, colorful, and then maybe creative, and then maybe may mga meaning yung nakalagay o nakadrawing yan sa kanilang pictures na next. World arts in the Andal Temple. Anong napapansin ninyo sa picture? Colorful, no? Mamulay. Oh, mamulay. And then, ano pa? Maganda. Ano ang nasa paligid na mga Creativity. ang mga gods nila, mga Diyos nila, nakapinta sa gilid ng kanilang ano pa? Ano yung mga elephants? What are the names of elephants? Maganda ba ang kanilang gusali? Yes! Daming kulay. Okay. Pagpipintang Asyano, ang mga Muslim ay may magagandang dibuho. Totoo? Oo. May mga kortinang sida na binordahan ng sinulit na ginto. Sagana ang kapaligiran ng palasyo ng mga bulaklak. Dahil bawal ng mga riboso, hindi gaano malingan ang pagpipinta ng mga Muslim. Mauli ito yung sa mga Muslim. Hindi nakikita na ba kayo ng Muslim? Yes. Sila yung mga damit nila is maraming mga borda-borda, no? Iba't ibang kulay, iba't ibang matataas, no? Matataas. Ganito. Kortina sila na binurdahan ng sinulid na ginto. Yawag ginto. Okay, panitikan. Punta na tayo sa panitikan. Timog Asia. Panitikan sa Timog Asia. Nasusulat ang wikang klasikal ng panitikang India sa Sanskrit. Na-influensyahan ng sa mga wika ng karating bansa tulad ng Pilipinas, Indonesia, Sri Lanka at Pakistan. May paniniwala na sa India nagmula ang mga sinaunang rito. May dalawang mahalagang epiko ang India, ang Mahabharata at Ramayana. Ang Mahabharata ay nagsasalaysay ng pantribong digmaan. Mga pira, okay? Samantalang ang Ramayana ay patungkol sa buhay ni Haring Rama, ang lalaking bida sa epiko. Mahabharata o si Ramayana. Si Prince Rama. Sa India, si Kalidasa ang pinakakilalang dramatista na may akda ng Sakuntala. Patungkol ito sa pag-ibig ni Haring Dosyanta na isang Eritanya. Ang kanyang kahusayan ay maihahalay sa mga mahuhusay na mga Europeo tulad ni William Shakespeare. Tara tayo sa Kanlurang Asia. Ang panitikan sa Kanlurang Asia. Ang panitikan ng relihiyon ay refleksyon ng kultura ng mga mamamayan dito. Noong 1966, si Moyles Joseph Agnon na
ang nakilala ang kanyang akda na Song of Jerusalem ang myself, si Yehoda Anayon. Punta tayo sa musika at sayaw. Sa maraming bansa sa Asia, ang musika at sayaw ay bahagi ng ritual sa panganganak, pag-aasawa at kamatayan. Bagaman, maraming mga bansa rito ang nasakop ng mga kanluranin. Nananatiling buo ang tradisyong musikal ng mga Asyano dahil galing sa mahigpit at matibay na pundasyon nito. Sa sayaw, mas binigyang diin ng mga Asyano ang galaw ng kamay at katawan. Next, musika at sayaw ng India. Okay? Ang musika at sayaw ng India, mahigpit ang pagtuturo ng mga nais mag-aral ng musika. Natin sila ay paaralan ng mga musikero dito. Pwede ka mo eskwela. Okay? Dahil sa higpit at dedikasyon sa pagturo, nagbunga ito ng maraming nilikhang musika. Ito yung mga kagamitan nila sa kanilang musika. Tambourine, yung tambourine, tapos yung tambol, sitar. Ito yung sayaw, isa sa sayaw sa India. Ano yung masasabi ninyo sa sayaw sa Maganda. Maganda. Magandang sumasayaw. Magandang sumasayaw. Maganda yung sumasayaw. Ano yung napapansin niyo sa kanilang galaw? Yung galaw ng kanila? Kakaiba, no? Kakaiba. Kamay na what? Kaya. Number 1. Sinong isang manunulat na taga-Bingal ang kauna-unahang Asyano na nagwagi noong 1913 sa Gawad Nobel Award na panitikan. Start with letter R. See? Ang kaniyang apelido ay letter T. Sita? That's it, Tanori. Very good, magaling. Pangalawang tanong. Ang instrukturang ito ng India, ipinatayo ni Shah Jahan para sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Mosta Mahal. Ito ay nasimula sa litrang T. Taj Mahal. Question number 3. Sa larangan ng palakasan, nakilala ang bansang Syria na sa hurdles and high jump. Dahil sa pagkapanalo ng atletang si Blanc, dahil sa kanyang pagpupunyagi, nagpista ng isang linggo ang bansang Syria.